Kayo po ba, masasabi ninyo, sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, sino ang pinakamalala? Ito. Ang bilis na sagot. Ako, napakalupit po nito. Ito ang ating isa sa mga iniidolo pagdating po sa politika at sa lahat po ng mga bagay, kahit sa negosyo. Live in studio, Manong Chavit Singson, former Ilocos Sur Governor. Magandang gabi po, sir. Ano po, Manong? Magandang gabi at magandang gabi po sa lahat na nakikinig dito sa SMNI. Ayan. So, marami tayong pag-uusapan ngayon, Manong, regarding sa politika pa rin, of course, dahil dyan po kayong magaling. Pero welcome natin si Boss Boy. Na-miss natin noong January, ano? January. Welcome back, Boss Welcome back, William Boy. Ano ka? Alright, Manong, bati po muna kayo sa ating mga kababayan. At ngayon, nakita ko sa Facebook kanina, marami po nag-aabang ng ating episode ngayon dahil nabalitaan nila, ikaw po, yung magiging guest natin. Magandang oras po sa inyo lahat. At ako'y masaya na imbitahan dito sa SMNI. Karangalan ko makadalaw dito at makapanayam ang buong bansa at buong mundo. Maraming salamat po. Ayun. Manong, kagagaling ko lang sa Ilocos Sur eh. Parang nakita ko doon, yung leon mo, gutom na gutom eh. Ginugutom mo ba talaga yun? Nakareserba doon papakain ko. Mukhang meron tayo papakain doon eh. But anyway, apunta na po tayo doon sa ating mga topic ngayon. So, nitong mga nagdaang linggo, mayroong mga pumutok na balita. Katulad halimbawa nito, si Attorney Yusek at Attorney Claire Castro, sinampahan po ng kaso ni Congressman Lian Liviste at hinihingan po ito ng 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Liviste? Hindi ko alam kung yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami silang pera yun. Kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kayang-kaya. Bayaran ni Atty. Claire. Kayo po, sir, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusek Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusek Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami siya sabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama na biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. So, sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon. No? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So, yung sinampang 110 million, kaya panis. Kayang-kaya. Kayo po, Manong Chavit, kayo, nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya?
Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Open Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na kontraktor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ito totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Yun. Siya sabi yan totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun. So may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to president, pinapakancel, ganun. Kasi sabi niya, Pinapakancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigyan yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka Hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa niya nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakitang tao lang yan. Oo. Kasi... corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. Mas malupit dapat siya. Tsaka yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala.
'Di ba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya, parang alam mo 'yun, yung dead man na. Yun nga, nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, in-snub na ako. So, iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ito po, ko yun. Ano. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa record siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Liviste. Problema na niya yun. May tanong. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakita video. Ewan ko, baka February daw ilalabas. Yung mga, Noon? ano yan, February. May video ulit? Kaya, yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa grabbing corruption, against sa gobyerno. So, kailangan sama-sama lahat para... Pero Manong, may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman. Pero one time ba napansin mo na gumagamit na ako? Ano sa tingin? Nahuli mo na ba? Nahuli mo na? Yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun naririnig ko. Kasi hindi kumikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Beverly Hills. Oo nga. Dokumentado yun. Saka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Tama. Lininis muna nila. Ang report ng mga pulis, lininis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. So talagang nagdadark. So Manong, yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso ron, absuelto naman yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Kasi Amerika yun, Manong eh. Iba yun eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ang China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Wagol. So ito, Manong, alam natin, parang kayo po is yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw uubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po masasabi? Hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga ako lang ang mag-isa noon sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh. Mas madali dito. Oras na lang palagay ko itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyayari. Dahil Ako yun. bagsak na talaga yan. Talagang baka may mangyari Saka na. Manong, kahit mga bata, alam na magnanakaw siya eh. No? Oo. Kahit mga bata, high school, alam eh. Oo. Yung nga sinasabi ko ngayon, yung Divine Providence. 40 years ngayon, yung mula na patalsik ang tatay niya. Sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 sa completion and start of a new beginning. 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days nagpasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandments.
40 days it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga sa desert, ang mga So, Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. So, Manong, tugma talaga, no? Ngayong taon. Parang repeating itself. History is repeating itself. Wala na talaga sa kawala, Manong, no? Palagay ko, Alam na. Alam nyo na, mga kaibigan. Wala na tayo mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Parehas. Kaya, divine providence. Kaya nga. Maganda History is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang ating programang Vox Populi. Populi, ang boses ng bayan. At nagbabalik ang programang Banateros, Vox Populi. Kasama pa rin natin, syempre, ang mainit na mainit, talagang trending na trending, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nako, samantalahin na natin habang nasa laya pa si Governor. Kasi, hindi, kaya ako naman nasabi, napakatindi ng mga akusasyon na binibitawan niya at alam naman natin, kasama ni Congressman Barzaga, ni Leandro Leviste, ni General Pokis, may ina-expect po ba kayo na mga kaso na darating sa inyo? Kasi parang sinasabi nila, hindi ba, magkakaso sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, walang katotohanan yun, yung bintang-bintang nila. Kinakalkal nila ako, pero kung totoo yung bintang nila, hindi na kailangan ng hearing. Papakulo ako. Panira lang nila sa akin yan. Pero hindi po ba kayo natatakot dahil kasi kung ano natin ang kasaysayan, si Marcos Sr., ganyan ang ginagawa pag may oposisyon, talagang pinakukulong. Ngayon, ganun din ang format. Lahat ng nag-o-oppose sa kanya, pinapakasuhan. Lahat, katulad nga niya nabanggit, sila Congressman Leviste, sila Barzaga. Ngayon talagang medyo kinakasuhan sila. Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot na one day, ipahuli na lang kayo for maybe sedition or inciting to sedition? Kung totoo, okay lang. Wala naman akong kasalanan eh. Ba't ako sasama? Sino mag-aalaga po ng mga wari-arian yun sa Ilocos Sur niya? Ang laki ng balwa Ako na. ni Manong eh. Ako na rin. Wala naman, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi kagaya nila na parang ginagago ng tao eh. Ang liwanag na silang may gawa, sila pa nagbibintang. Pero yung mga bashers nyo, sinasabi na... troll yan. Oo, yung mga troll nyo, sinasabi. Pero syempre, maganda, sagutin pa rin natin. Sinasabi nila na, si Governor Chavit Singson, lahat naman ng presidente, ginanyan yan eh. Mula pa nung una hanggang ngayon, yan din ang kanina nga natanong nyo yung kay former President Erap Estrada. And ngayon, sabi kasi, dati naman daw kayong loyalista, bigla kayong hindi na ngayon, bigla kayong kumakalaban na ngayon dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi. Tinanong nga ako anong gusto ko noon eh. Wala ka ako. At saka hindi ako loyalist. Kalaban ko nga si Bongbong nung panahon ni Erap eh. Nagpatulong lang ngayon nung eleksyon niya. Paano mo nakalaban si Bongbong? Ilocos Norte siya, Ilocos Sur ka. Paano mo? Sumuporta kay Erap nung nag-away kami ni paring Erap. Okay. Kala ko sinakakop kayo ng Marcos eh. Hindi. Diba? Yung nga, mali yung iba na solid north daw, blind followers daw kami ni Marcos. Hindi totoo yan. Hindi kami blind followers of anybody. Because we'll follow any leader whom we believe that could lead our country. Kasi sino? Huwag lang magdanakaw. Manong Chavit, dugtungan ko yung sinabi kanina ni Boss Dada kasi meron nga nagsasabi na mahina na ngayon si Manong Chavit. Hindi na uubra yung ginawa niya dati kay Erap. Pero meron din ako nadidinig na ito ang main man ngayon. Dito posible makukuha natin yung matagal na nating inaantay. And possibly, yun nga, sinasabi 2026. Ngayon, Manong Chavit, kanina nabanggit natin, malapit na yung
inaantay ng marami, no? Pero kayo, ano pa ba ang inaantay natin para makuha natin itong tagumpay na to? Naniniwala ko sa milagro. Pero kung sasabihin natin dito, baga sa poker, bakit mo papakita ang baraha mo? Tama. Hindi pwede sabihin dito. Mapaghahandaan ka. So meron tayong malaking inaantay Do ngayon. not show your card. E di talo ka na. Ba't natin babanggitin dito yung darating na plano by February? Pero February, maganda yung buwan na yan. Nagkataon na nangyari na noon na puro 4. Nangyari yata 2015. Puro 4 ang Lunes, 4 ang 4 hanggang lahat ng araw, 4. Parang connected sa sinasabi kong Divine Providence, number 40. Dahil 40 years naghari si 40 years naghari si Solomon, King David, 40 years. Si Moses, 40 years. Ika-48 year ngayon ni Marcos na napatanggal. So, nagkataon na 68 noon, 68 din ni Marcos ngayon. So, divine providence ka ako. Kaya naniniwala ko na may milagro mangyayari sa February. So, nagtutugma po, ano. Pero, Nagtutugma. doon sa last na press ko ninyo po, Gob, nasabi nyo na may one time, big time. Ayun po ba, Yeah. matutuloy pa? Or Oo, saan ba yung tinatanong mangyayari ko sa lang. Pilipinas? Ako nagko-coordinate lang sa lahat ng mga ayaw sa graft and corruption. Sa mga military nga ako, mas madali kung ang hinihingi ko lang sa kanila, huwag mag-withdraw ng support. Sabihin lang na ayaw nila ang graft and corruption. Kung di nila masabi, ibig sabihin, tinotolerate nila ang graft and corruption. Kasimple lang eh. Sabihin lang nila, ayaw namin ang graft and corruption. Tapos na. Wala. Salensyo sila, so kako nga ang silence means tolerating. Silence means betrayal. So, at ang masama sa lahat, for the first time ever, 2025, zero ang PhilHealth. Ang PhilHealth, kontribusyon ng tao yan eh. Mga pulis, mga malilit na tao, empleyado, pera nila yan. 89 billion kinuha, pinabalik sa Treasury, sa National Treasury. At, siyempre, nung ginawa yung budget, tatawagin niya ng department, o PhilHealth, ano mo, humingi sila uli. Kinuha eh, 74 billion. Nasa NEP yan. At NEP, yan ang ni Presidente, budget niya. Sa tinatawag lahat ng mga department, siya makikialam sa lahat yan. Hindi ikot yan kung hindi niya pirmahan. So, alam niya lahat. Nung napunta sa Congress, nando yung 74 billion na hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa Senate, nando yon 74 billion hinihingi ng PhilHealth. Napunta sa BICAM, nandun. Napunta sa proposed GAA, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya walang konsensya eh. Kaya 25-0, kawawa yung mga tao. Pera ng tao yan, walang magamit. Pero sinasabi niya, meron siyang zero billing, ha, Gov? Nasaan? Wala. Sinungaling yan. sa Ilocosur, libre ang 8 ospital namin, libre lahat. Sana magawa rin niya yan. Para hindi hirap ang tao. At Gob, sinasabi niya rin, diba, nung nakaraan na ibabalik niya daw yung 60 billion. Eh mukhang hanggang ngayon ata, hindi pa. Wala nang... Yun lang, latest. Mula nung umupo, yung excise tax ng industry namin na tabako, buong North, walang binayad. Yung buong term niya, 23, 24, 25, 26, wala pa release. Billions yun. Na dapat pang suporta namin sa mga farmers namin sa tabako. Tabako is one of the pillars of our economy, national economy. So dapat i-release yun para may tulong namin sa mga farmers, para matulungan namin mga farmers. Dadami ang taxes pagka gano'n. Pero wala, hindi siya binigay. Trillion na nga ang budget eh. Ewan ko kung saan din na lang pera, nawawala eh. So may magnanakaw sa gobyerno.
Gob, kasi ganito, ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, parang, sige, alam namin na corrupt si Marcos, magnanakaw ang gobyerno, kaya lang, ayaw namin kay BP Sara eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng division, napopolarize po ang mga tao, dahil even if nare-realize nila this is the most corrupt government na nangyari sa Pilipinas, ayaw nilang bumaba si Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Anong mensahe nyo sa mga taong ganun ng klase ng thinking? Well, dapat sama-sama tayo lahat ngayon. Ang lahat ng kalukuhan ngayon, mastermind si Marcos. Kasama niya si Martin Romualdez dyan. Kailangan lahat ng may kaso, makasuhan. Ako wala akong pinapanigan. Pero dapat lang makasuhan lahat ng may kaso. Basta matanggal lahat yung mga korap. Sa tingin niyo po, Gob, may pag-asa pa yung Pilipinas? Kasi masyadong lubog na tayo eh. Naunahan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Yung ibang bansa na nag-aaral sa atin, nandun na sila sa taas, tayo nandito pa rin. So now, ang Pilipinas mo may pag-asa pang umunlad, katulad ng kalapit nating Mahirapan bansa. tayo. Maski na suportahan pa military itong administrasyon ni Bongbong Marcos, mahirap na dahil yung foreign investment, sobrang baba. Hindi magtali ang ekonomiya eh. Sa dami ng kinukuha. Hindi na magtatali. Hindi na pwede pandarin. Wala nang pera. So kahit na... 2 trillion pare ang binabayaran natin every year. Sa 17 trillion na utang na natin. Pataas pa ng pataas. Wala na mangyayari sa atin dyan. Maski suportahan pa military siya, bagsak tayo. Kaya kung maintindihan lang sana mga military, police, sabihin lang nila na ayaw nilang grabbing corruption, happy na tayo. Bakit sila salensyon? Hindi maganda yon kung ano. Kaya nakikiusap pa rin ako sa mga police, mga military, na mag-isip-isip sila dahil future ng mga kabataan to. May mga anak din sila eh. May anak lahat yan. So, future ng mga kinabukasan, mga kabataan to. Dapat i-denounce nila ang graft and corruption. So option ba sa'yo, Gob, yung... Kasi nahuli natin yung kanilang corruption eh. For 23, 24, and 25. And then, itong 2026, sabi nila, nilinis na nila. Mukhang mahihirapan na silang mangurakot dahil nakatutok na rin ang taong bayan eh. Hindi ba option na... Okay, magtatrabaho kami for 26, 27, and 2028. Magde-denounce ng ang military or uniformed personnel na okay, ayaw namin ng corruption and then mangangako siya na magtatrabaho. Option ba sa'yo na, o sige, trabaho ka? Hindi. Sa ginawa, isuli niya ang pera. Ninakaw nila. Isuli nila ang pera, ninakaw nila. Si Saldico, hindi makagawa yan kung wala silang approval. Paano maging chairman ng pinaka-importante sa Congress? Si Saldico ang chairman. Sila rin ang may gawa. Nagsosoli naman daw, Gov eh. Yung mga DPWH secretary, hindi naman daw siya nagnakaw, kundi yung mga taga-DPWH. Sila So, ginamit hindi pa ba yun? niya. Mga contractor, mga engineers, ginamit niya lahat yan. Nakuha na niya yung pera eh. Na-deliver na ni Saldico eh. So, binibintang niya sa lahat. Alam niya kasi na kung justice lang o kung system natin, magagandang batas natin pero ang sistema baliwala eh. Sabi mo nga, wala na. Sabi nga, tignan nyo yung latest na abroad dyan sa Dubai. Hindi niya parang nakadrugs eh, dahil hindi niya Banggit. Yung Manong, United Arab Emirates. United Arab Emirates. Nakakapagtaka doon, Manong. Mas maayos pang magsalita si Jack kaysa kay Marcos. Pero Manong, nabanggit nyo na eto naman marami ring sumasang-ayon sa inyo na mastermind si Bongbong Marcos at saka si Romualdez. No? Ngayon, yung mga options ang pinag-uusapan, merong February rally, etc., etc. Pero umuugo ngayon yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Ito ba ay sa tingin ninyo, isa ito sa posibleng magbigay ng... Hindi natin alam dahil busog na busog ang mga congressman. Hanggang ngayon, Gov?
Oh, binimaintain So nila yan. mukhang hindi uusad itong impeachment dito. May milagro naman. Kung baka sakali may milagro. Kagaya ng panahon ni Paring Erap, wala rin gustong pumirma noon. Nung may pumirma na, pirmahan na lang lahat. So, hindi natin alam kung may awa ng Diyos. Madali lang yan kung may awa ang mga military. Sabihin lang nila, ayaw nilang grabe corruption. Mapapadali. Pero kung wala siya ng konsensya, wala tayong magawa. So sa madaling salita, kasi ang nangyayari ngayon, parang hindi siya nagsasalita ang military. Sa ating mga nababalitaan, parang wala silang pakialam. Yun nga. Yun nga masama dyan. So dapat magsalita sila kung ayaw niyang garapin korupsyon. That means, tinutolerate nila. Payag sila. And wala yung sinumpaan nila na to protect the state. Oo nga. Protect the people. Paano yun, Gov? Kung sasabihin ng military, ayaw namin ng graft and corruption, pero hindi naman sila support sa pagpapababa kay Pangulong Marcos. Okay na yun. Sabihin lang nila, ayaw, basta they'll announce na ayaw nilang graft and corruption in a public place. Okay na yun. Total na pag-usapan na rin Manong yung patungkol sa Congress. May isa na namang lumitaw na kilalang personalidad at alam naman ho natin na isa rin ho kayo sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Tinuturo ni Congressman Kiko Barsaga na ang pasimuno daw ng korupsyon sa Congress ay etong si Enrique Rason. Ano pong may kukomento nyo ho doon? Wala akong comment dyan dahil hindi ko alam yung istorya nila dyan. Hindi ko alam kung sinabi. Pero, madugtungan ko lang yung kanina, yung regarding dito sa withdrawal of support na pag-usapan natin kanina, no? Sa tingin niyo po ba, maliban dito sa korupsyon na nangyayari at yung revelasyon ng kanyang kapatid, ito ba'y matibay na dahilan para, hindi tayo mag-withdraw sila ng support. Tayo nagtatanong lang, ito ba'y po pwede na maging dahilan para mag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel? Yung revelasyon ng kapatid ni Amy Marcos regarding sa droga at itong nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon, sa tingin niyo po ba enough na reason na ito para mag-withdraw ng support ang MIU? Yun lang, graft and corruption, dapat suportahan nila yan eh. Dahil ninanakaw ng kaban ng bayan. Parang pumapayag na sila kung hindi sila magsalita. Hindi sila dapat tumahimik dyan. Dapat magsalita sila. Saka, Manong, dapat no? Huwag na nilang hitay maubos pa. Ubos na tayo eh. Ubos. Di ba? Ubos na ubos. Ano pang gagawin niyo, military? Ano ba? Naawa na ako eh. Kaya lang, Gob, di ba meron pong isang sundalo isang opisyal ng military na medyo nagbigay ng kanyang opinyon. At ngayon, pinapakasuhan. Hindi ho kaya ito ay isang parang warning sa kung sino man ang bibigay ng opinion. Kaya ako nga, wag nang mag-withdraw, sabihin lang ayaw nilang graft and corruption. Okay na yun sa akin. Para makisa sila sa taong bayan na ayaw nilang graft and corruption. Kaso Manong, yung mga general niya, kaya ayaw magsalita. Alam mo na. Manong, di ba? Nakakatamkap ng maleta eh. Di ba? Sabihin mo Manong, nakakatamkap pa sila ng maleta? Ewan ko, yun ang sinasabi. Pero hindi maganda yun, hindi sila sasalita. Kaya nga eh. Para hindi totoo yan, kailangan magsalita sila. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ang Ilocos Sur, nabanggit ninyo na mas maunlad kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan sa Ilocos Sur. Ikaw pa lang ang naging gobernador. Bakit? Bakit sa tingin mo, ganun ang sitwasyon ng Ilocos? Dahil wala kaming mga kalukuhan na project. Wala kaming flood control na ghost project. Yun ang kabilin-bilinan ko sa mga mayors. Kaya naman, from the poorest to the richest province na kami ngayon. Dati, number 5. Ngayon, kami dineclare ng COA na richest province ng Ilocos Sur. So dahil sa mga mayors, tama yung paggawa nila mga project. Basta wag lang ghost project ako sa kanila. So, walang ghost project sa amin. Sa Ilocos Norte, makita mo, wala pa akong nakitang
tunay na puro substandard. Yung iba, wala. Wala talagang project. Ghost project. Kasi tama si BBM eh. Maya naman kayo, mga palpak na project, mga guni-guni. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Kaya lang, Gob, delikado po yung sinasabi ninyo na number 1 na ang Ilocos Sur ngayon dahil baka mamaya i-claim ni Marcos siya may dahilan niya. Mahilig pa naman mag-credit grab yun. Di ba po? Well, yun, hindi naman ako nag-announce eh. Kuwa eh. Pero kidding aside po, sa tingin niyo po ba, di ba, isa ho sa mga pinagbibintangan ngayon dun sa Ilocos Norte ay yung kanyang anak na may mga ghost flood Project. control doon na project. Yes. Sa tingin niyo po ba talagang involved si Sandro Marcos dito? Eh, sa nakikita ko, involved. Yun na lang allocable, siya ang number 1 eh. Almost 16 billion. Additional lang yun na pork barrel. Bawal na nga Supreme Court dyan eh. Pinagbawal na noon eh. Parang pinalitan lang pangalan, allocable. Pork barrel. So, siya ang pinakamarami. Pangalawa si Speaker Martin Romualdez. Parang bang kanila na yung gobyerno eh. Wala silang pakialam, masyadong sabihin mo. So wala po talagang naitayo doon na sa kabila ng 16 billion na allocable sa kanya, wala po bang naitayo talaga sa Ilocos Norte? Ni isa man lang, kahit man lang tulay? Makikita nyo sa video na buwabagsak yung mga bato, walang semento. Yung mga ibang ginawa, puro kalukuhan. Yung mga iba, pinatitignan ko ngayon, wala eh. Nandun sa listahan ng Public Works and Highways, lahat ng project doon. If I'm not mistaken, 156 flood control project ang Ilocos Norte. Wala akong makita ni isang matino Ilocos, Norte. sa Ilocos Norte. Ilocos Sur kasi ang ganda dyan eh. Kasi actually malapit na yung piyesta nila dyan, yung Kanawidan. Pag yung piyesta dyan sa Ilocos Sur, talagang maraming, makikita mo yung culture nila pag na-attend ka dun sa piyesta nila. Kaya masasabi mo na maganda. Isa pang maganda dyan, yung Baluarte nga, ni Governor Chavit. So walang natayong tulay sa Ilocos Norte. Pero sa Davao may natulay, meron siyang nagawa. Di ba no? Bigay lang ng China yun. Bigay lang. Kanya raw eh. Ha? Kanya raw. Yun nga. Yun. Siya daw yun eh. Sa lahat eh. Kaya naniniwala ko na bangag Kaya nga ako eh. dahil kiniklaim niya yun, hindi kanya. Kiniklaim niya yung sa Davao, yung Nonayro, kiniklaim niya. Pero yung health money contest, ayaw niya. Bukana bridge. Speaking of bangag, pati ba yung anak niya na si Sandro, confirm bangag din? Hindi ko alam si Sandro. Pero si Bongbong parang ganun dahil kadalasan tahimik. May inisip. Manong, may kumakanon, manong eh, no? Gumigiwi. Gumigiwi. Puro maglakot, brasyo doon, naglalapan. Pagka nagkukukain, ganun daw ang... Naglalapan yun. Yun ang mannerism daw yung nagkukukain. Yung iwi siya ng iwi. Yun ang Dubai. Hindi na Arab Emirates. Ngayon po, Manong, na dahil nagsalita kayo, hindi ho ba kayo nakakaramdam ng panggigipit doon sa inyong lugar? Panggigipit po ng national government sa inyong Nagipit lugar? na nga kami. Lahat ng excise tax ng tabako na dapat mapunta sa buong North Luzon, hindi binigay. Muna umupo. 23, 24, 25, 26, wala. Dapat yan, binibigay yan. Nawala lahat. Yan yung kapalit ng tulong na binigay mo sa kanya, no? Yung panggigipit. Kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako. Buong Ilocan dyan, giligipit. Ay, Kaya hindi ko maintindihan eh. Kaya naniniwala ko na sabi ni Amy, nagkukukain. So Hindi yung na tama ang pag-iisip. anong yung sinabi niyo buong Ilocanja, no? Yung, meron pa ba siyang suporta kasi dati talagang may yan eh. Solid snort daw eh. Pero Walang solid. ngayon wala na. Walang solid north para sa kanya. Noon lang dahil nga kala ko gagawa siya ng mabuti. Kala ko nagbago na. Wala. Inampisan pa niya ang tatay niya.
Oo. 3 years lang ha. Tatay niya, 21 years. Consistent kayo Gov, sa paglalahad ng mga expose, sa pananawagan sa mga kababayan natin na magsalita. Pero hindi po ba kayo nagtataka bakit maraming mga Pilipino ang galit naman na pero parang masyadong tahimik o hindi nakikiisa doon sa mga hakbangin ninyo? Ang tahimik kung minsan, bigla na lang puputok eh. Tama. Parang bulkan yan. Tahimik, perma. Biglang puputok na lang. Ano sa tingin nyo yung inaantay ng mga kababayan natin? Meron, pero mas madali kung may makonsensya ng mga military dahil kailangan din ng military support para mahabol lahat yung ninakaw nila. Kung dadaan ka sa proseso, wala mangyayari. Inappoint niya yung Secretary of Justice. Inappoint niya, ano sa appointee niya? Sino? Paano ka magkakaso? Ang Congress, binibigyan niya lahat ng pera. Ay mukhang kaya hindi kumikilos ang military kong kasi meron din silang ghost project eh. Para mawala nga yung haka-hakang yan, dapat magsalita sila. Kung hindi sila magsalita, maniniwala ang tao dyan na may lagayan. Pero I hope not. At dapat maawa sila sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang liwanag na ninanakaw na ang kinabukasan ng mga kabataan. May mga anak sila eh. Yun na lang PhilHealth, kontribusyon mga pulisya, kontribusyon mga sundalo yan. Ano pa ba dahilan na suportahan nila ng ganitong administrasyon? Hindi na dapat. Nililinaw po natin ang sinasabi ni Kong at Gov Chavit ay yung pong magsalita na ayaw sa korupsyon. Yun lang. Yun lang. Ayaw sa korupsyon. Hindi naman po yun illegal. Hindi. Tama po. Hindi, walang violation sa Constitution. Sana yun lang ating marinig sa ating mga uniform personnel. Yes, yun lang. Yun lang hiningi natin. Napakadali. Para di sila mabintangan kung ano-ano. So hindi enough, Gov, yung sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ayaw din nila ng corruption. Kasi recently wala meron naman silang sinasabi. Wala meron naman silang mga sinasabi. statement na No. kasama nyo kami, ayaw din namin ng corruption. In public, sabihin nila, spokesperson nagsasalita. Tama. In public. Sinabi ko, hiningi ko, in public. Sabihin nila na ayaw na lang graft and corruption. Siya, spokesperson, sulat lang yan eh. Diba? So sa mangyayaring Baka Malacanang pag gumawa yung sulat na yun. Hindi malabo. sa mangyayaring one time big time nyo go, pwedeng pumunta doon sila at doon nila sabihin yan. Pwede. Malaking tulong na yan pag sabihin, sila ang magsabi. Isipin lang nila kinabukasan. Ang kako nga, ang pambansang hero natin, si Jose Rizal, isa lang hindi ko makalimutan ang salita niya. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. So, dapat suportahan nila yun. Kinabukasan ng mga kabataan. And maanaw kanila, sinabi ko sa inyo na wag na nilang hintayin maubos na. Ayun, ubos na tayo eh. Wag na nila tayong makaya, wag na hintayin makaya tayo sa Myanmar, sa mga ibang bansa, na maubos talaga. Baka mas mahusahol pang mangyari kung talagang hindi sila makikinig sa... Dahil sobra na talaga eh. Saka yung survey, negative 20 na. 27, negative. So, ano pang inaantay yung mga ating kababayan? Kailangan magsama-sama na tayo lahat. Pero ayaw kong magsabi ng date. Kinakausap ko pa lahat yung mga posisyon, mga ibang tao. Kung anong gusto nila ng date, yun ang susundan natin lahat. Ako nagko-coordinate lang. Gusto ko lang sama-sama tayong lahat. Kaliwa o kanan. O oposisyon o administrasyon. Kaya lang, Gob, may isang parang nagiging pattern ngayon eh. Tulad nung sinabi nyo nga, si Diskaya, itinuro yung talagang mastermind. Tinuring na kriminal. Pero yung dalawang DPWH na opisyal na tumatanggap
at silang kasama sa pagnanakaw, tulad ni Bernardo at saka ni Alcantara, tila sila pa ang bayani ngayon dahil hindi tinuturo yung mastermind. Kung sino-sino ang tinuturo. Tapos sila ngayon ang parang bayani. Ano masasabi niyo dito? Hindi nga tama yun eh. Dapat nga, pakinggan natin lahat yun. Lalo na yung mga diskaya. Sinasabi ng totoo, sila pa nakulong. Kailangan, ayaw niya lang bumaliktad eh. Yung kinulong. Hindi tama yun. Dapat sila ang witness. Dahil sila nakakalam yung mga binigyan eh. Itong mga senators na binabanggit na itong mga DPWH secretaries na ito, fall guy ba ito sa tingin ninyo? Well, nabanggit, narinig ko minsan, nabanggit ni Senate President Tito Soto na normal yung insertion nung araw pa. So, normal sa kanila ang insertion. So, ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yan nung araw pa. Kaya lang, Gob, baka sabihan kayo ni Senator Lacson na, bakit nyo pinoprotektahan ng Diskaya? Di ba yan po ang sinabi ni Senator Lacson kay Marcoleta nung gustong Dapat lang. pagsalitain si... Ako, dapat lang protektahan sila dahil sila nakakalam eh. Sila makakapagturo lahat yung binigyan nila eh. Sila lahat nakakaalam yung mga korap. Kung hanapin nila, yun ang protektahan para magsalita. Wala, kinulong. So ano sa tingin nyo yung ginawa kay Bernardo at kay Alcantara na hindi tinuturo yung mastermind kung sino-sino ang tinuturo? Sa tingin nyo ito ay isang diversion? Lahat ng klase, diversion ang ginagawa. Di na divert ng lahat, naghahanap ka ng ano. Pinapahuli si Atong nga ngayon para malipat na naman kay Atong. Tama. Pero itong kay Alcantara at kay Bernardo, wala naman silang actually malaking tao talaga na itinuturo, pero hindi sila makakasuhan, di ba? Pagka state witness ka, hindi ka makakasuhan. Do you think hawak sa liig ng dalawang DPWH na mga boss na ito yung gobyerno? Kasi biglang nagkaroon ng recantation. Kumalat yun sa buong media, recantation. Tapos after nung kumalat sa media recantation, biglang ginawa sila na state witness, hindi na sila makakasuhan. Ano sa tingin ninyo yung conspiracy behind dyan sa mga nangyari na yan? Kagagawa yung mga mastermind yan. Pinoprotektahan nila yung mga hindi magturo sa kanila. So, gagawin kang state witness, State witness. tapos hindi mo kami ituturo, iba ituturo mo. Oo, Ganun Ganun gusto nila. Kaya nga, nung SUNA 2024, pinagyabang niya na mas marami tayong project ngayon, 5,500 flood control. Ni isa, wala akong makita ngayon eh. Tatanong ko sa mga iba-ibang probinsya. Inuuna ko na lang Ilocos Norte, wala akong makita. So talagang kalukuhan lahat yun. Kasi yan, sasabihin nila, hindi nila inaayos eh. Sabihin na lang, may bagyo dumating, sira na. Bibintayan niyang kalaykasan. Diba? Nung nagkabaha, kasalanan ng kalikasan, binintangan niya sa mga tao, di marunong magtapon ng basura, kaya nagbaha. Kasalanan ng pantao bayan. Hindi na daw, wala na daw schedule yung pag-ulan, kaya, bumabaha na, Oo. Puro diversion ang ginagawa nila. Diversion Yun ang lang tactic ginagawa. nila. So, is it also safe to say, Gov, na kasi lumabas na naman yung mukha ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga balita na wanted daw siya ng FBI. Do you think isa ito sa mga diversion? Sino si? Si Pastor Apollo Kibuloy, na lumabas na naman yung kanyang lahat. mukha. Tagal-tagal na nitong settle. Lahat ng kaso nilalabas ngayon para wag lang silang pag-usapan. Naghahanap sila ng bago sa siyasakyan nila yan. Pero ang liwanag naman, nakakapagtaka nga, ang liwanag, maliwanag pa sa buwan na sila. Paano masusolve tong problema? Silang problema. Gobyerno problema eh. Mga kababayan, kung kayo ay merong komento o merong kayong tanong kay Manong Chavit, ay
I-comment nyo lang dyan at dahil nga ang ating title ay Vox Populi, Boses ng Ordinaryong Pilipino, gusto namin marinig ang inyong question or di kaya komento para po kay Manong Chavit. Tuloy natin. Manong Chavit, nung nakaraan, naghamon ka ng debate sa Malacanang. Anong mayroon bang lumapit sa'yo? Kumatak sa'yo? Ayaw eh. Ako lang pupunta mag-isa dyan. Debate tayo itong issue. Ayaw. Mahirap magsinungaling. Ako, titignan mo lang mata ang taong sisinungaling, makikita mo na eh. Kung payagan kami magdebate, titignan ko lang mata ni Bongbong, hindi na Mahirap magsinungaling. Kaya ako hindi ako nagsisinungaling eh. Mahirap. In terms of evidence, Gob, may ebidensya ka naman kasi sinasabi nila puro presentation ka lang eh. Meron kang ebidensya na kapag challenge ka nila na ilabas mo sa tamang forum, kasi yun din ang sinasabi nila, meron kang ebidensya, meron kang ilalabas. Bakit hindi mo idalin sa tamang forum? DOJ, Ombudsman. Hindi naman tayo tanga na dali mo sa DOJ, may mangyayari ba? Appointee nila yon. Ombudsman, meron ba? Hindi pa nga na-appoint, sinasabi na na. Alam na. So, walang mangyayari kung legal ang pag-uusapan. So talagang Alam nila talagang yan. Pakapalan ng mukha. kung ikaw kasi sinasabi mo wala namang maglalakas loob magsampan nito sa tamang forum o sa tamang korte o tamang ahensya. Tapos ang military hindi rin naman nagsasalita pa sa ngayon. So parang Dapat magsalita ang mga military at police kung i-denounce lang nila, no need to withdraw support. I-denounce lang nila ang graft and corruption. Ayaw nilang graft and corruption in public. Tama na yun. Maganda na para sa ating bansa. Gawin sana nila para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa mga anak natin. Anak nila. Anak natin lahat. Anak ng mga anak pa natin susunod. Dahil wala nang kinabukasan. Kakawa, 17 trillion ang utang natin. 2 trillion yearly ang bayad. Binabayaran natin. Ano na mangyayari? Hindi na magtama yung ekonomiya eh. Maski gustuin pa nilang padarin itong gobyerno di andar. Mababa masyado ang foreign investment. Hindi magtali ang ekonomiya natin. Sa tingin nyo yung suggestion po ni Senator Chis Escudero na tanggalin muna yung VAT doon sa kuryente, ito po ba ay makakatulong para kahit papaano lumuwag-luwag naman ang buhay ng mga Pilipino? Ano yun? Tanggalin ang? 12% na VAT po sa kuryente. Hindi. Ang makakatulong sa ating bansa, tanggalin si Bongbong. Yun talaga. Alam No? ko lang no? Ayan, meron po tayong from viewers, sabi ni Ryan Bante, if BBM resign now, is BP Sara Duterte can take the president position because may kasong nakahain kay BP Sara. In other words, if there is a pending case of the Vice President, they will not stop to impeach her. It's not a great move of BBM to resign, and BP Sara Duterte, they want also to impeach her. So let's wait na lang sa May 2028. Yan pong ibang mga sinasabi. Kasi kaya pa ba natin? mag-antay pa daw na lang tayo. Hindi na pwede yun. Hindi na, dapat February, may mangyari na. February, tapos na problema Tapos natin. na, kailangan. Kung hindi, lulubog na tayo ng Pero kayo po ba, kasi dahil nga doon sa ibang mga opposition, sinasabi nila ayaw nila si BP Sara Duterte, kayo ba sa tingin nyo maganda rin yung ang mag-take over ay ang military? Ang suggestion ko, pag mawala si BBM, it should be a revolutionary government and consult the Supreme Court justices. Sila munang mamuno. Tapos pag-usapan ng mga negosyante, religious organization, kung anong klaseng gobyerno gagawin natin. In the meantime, acting ang Supreme Court. So, later on, stop election kung gusto nila. Depende sa gusto ng Supreme Court. So, klaro po Wala akong kinikilingan. So yun, very safe yun. Supreme Court ang mamumuno muna. So klaro po Pero na should be a military backup, yung revolutionary government.
Kasi hindi ako naniniwala na sa justice system natin eh. Malabo. So klaro po na hindi nyo naman pinupush si VP Sara Duterte na maging presidente. Ang inyong nais ay ang Supreme Court, the entire Supreme Court justices, ang munang mamuno. Yes, yes. Then mag-decide kung anong gagawin sa gobyerno, anong klaseng gobyerno. Kung gusto din ng snap election, di snap election. Depende. Bali, Pero kuya, mag-uusap naman yan eh. Military, businessman, religious group, Supreme Court. bali kuya, ang gusto talaga mangyari ni Manong, magkaroon naman ng revolutionary government. Kasi wala talagang kwenta yung constitution natin eh. Dapat revolutionary government. Dahil wala mangyayari sa justice system natin eh. So, are you saying, Gov, na mawala si BBM, biglang naisip niya, ayoko na, hindi ko na kaya, mag-resign, pumalit si Inday Sara, hindi rin maayos ni Inday Sara yung current na pagkakalugmok ng Pilipinas? Kung may kaso siya, dapat sagutin lang. Kung may kaso. I mean, hindi po. Yung gobyerno natin, syempre siya magiging presidente. Halimbawa, sa tingin ninyo, yung damage na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, kaya ba yan? Kayang i-recover ni VP Sara? Mahirapan. 17 trillion na utang natin. 2 trillion yearly ang pinabayaran natin, debt payment. So, pabaon na tayo ng pabaon. So, the soonest possible time, kailangan mawala na si BBM. So, regarding po doon sa sa snap election, nagpapalabas itong ibang kampo na bawal daw tumakbo si President Marcos sa snap election and BP Inday Sara. Sa tingin niyo po ba, maliban po kay BP Sara, meron pang po pwedeng humalili sa Pilipinas pagkatapos ni Marcos Jr.? Umalis si BBM. Halimbawa, natapos ang termino ni Marcos Jr. or nagkaroon ng snap election. Pag nagkaroon ng snap election, may sinasabi itong mga ibang grupo na bawal daw tumakbo sa snap election si BP Sara at si BBM. Now, maliban dito sa dalawa, meron pa po ba tayo na masasandalan o pwedeng maging presidente na makapag-aangat ng Pilipinas? Wala akong alam sa ngayon. So, let the Supreme Court decide. Pero Manong, mayaki ka ha? Mayaki ka mag-presidente, Manong ha? Hindi ako pwede dahil Ayaw mo no? makukulong ang kalahating sa gobyerno. Kahit 1 year lang, Manong, 1 year. Pero Hindi speaking of, magkasya ang Muntinlupa. pero speaking of si Gob ay talagang tinawag na kingmaker, 'di ba? Dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. Sino ang pinakamagaling? Si Quirino. Quirino. Ayan. Quirino, ang Sorry. sinira lang siya sa Arinola. Mayaman naman yung tao eh. Yun lang ang issue. Pero pinatay ng hapon ang pamilya niya. Bayoneta ang pagpatay sa pamilya niya. Pinatawad niya lahat ng sundalo sa hapon. Nakabalik. Kaya malaking celebration sa Yokohama yung pag-release ni President Quirino sa mga hapon, mga prisoners. Ayun. Na-execute na sila noon. Dapat execute na eh. So, para sa akin, si Quirino ang pinakamagaling na presidente. Magsaysay. Ganon din. Wala pang masyadong raping korupsyon ng araw. Pero ngayon, grabe, no? Pwede bang kasi medyo nakafocus kasi yung mga tao doon sa mga congressman, senador. Pero dito sa DPWH, paano ba talaga yung scheme ng dito, ng pagkokorrupt ng pera ng taong bayan? Hindi ba, Gov, yung DPWH, meron ng budget na ibinibigay sa kanila ang gobyerno. So saan nagsisimula yung doon? Nagsisimula yung corruption doon? Yung pagbigay ni BBM ng 1 trillion sa DPWH. 1 trillion ang budget. Na yun ang budget nila. And then DPWH po, di ba, yung mamimili ng mga proyekto na gagawin nila or... Ang instruction sa kanila, ibigay sila yung makabayad ng 25%. 25% ang kinuha para kay Presidente. Pero bakit po parang sinisisi nila ngayon yung nakaraang administrasyon? Kasi kahapon, napanood ko si Secretary Vince Dizon, nandun po siya sa Maharlika Highway papunta ng Bicol. Kasi super lala po talaga yung kalsada doon. Ang sinisisi niya, yung mga nagdaang administrasyon, kasi patsi-patsi lang daw ang ginagawa na pag-aayos. So,
Ngayon, sinasabi, narinig ko sa inyo na ibinigay yung pera ng buuan, DPWH na namamahagi. So, bakit Sila ginamit ng mga DPWH para mangolekta. So ngayon, siguro, familiar naman kayo dyan sa Maharlika Highway, no? Ang solusyon kasi nila, parang bubuhusan daw ng pondo ngayon para maayos itong Maharlika Highway papunta sa Bicol. Pero hindi nila ginagawang option yung train system. Kasi itong Maharlika Highway, hindi po yan po pwedeng tigilin eh. Kasi diyan po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. So hindi siya pwedeng i-paralyze. So sa tingin niyo po, Go, bilang magaling na politiko, ano yung magiging solusyon para maging maayos yung kalsada? Wala ang mangyayari dahil pati ginto, binenta na eh. Pinagkakwartahan lahat. Pati sibuyas nga, pinapatulan eh. Wala ang mangyayari sa gobyerno ito. Solusyon lang si BBM. Punta muna tayo dito. Talaga bumabagsak eh. Bago kay BBM. Itong may tanong. From Israel Rodriguez, babawi tayo sa 2028, Manong. Uubusin natin lahat ang mga korap na tao. Hindi pwede ganun katagal eh. Oo. Dapat February, dapat wala na. Kundi, sobrang bagsak ang gobyerno natin. Hindi na tayo makarecover. Manong, sa Kasi tingin niyo sino pa magpresidente, mahirapan na.